Sa nakaraang video natin ay natapos tayo, nang matagumpay na matulungan ni Yun Siang ang kupunan nina Instructor Go at Captain Joe. Naagara na din nagpaalam matapos niyang ibigay ang pills upang mabilis na gumaling ang kanilang mga pinsalang tinamo sa mga fierce beast species. Pag-alis ng ating bida sa kinaroroonan nila Instructor Go, habang naglalakbay ito patungo sa academy, ay patuloy pa rin ang ating bida na pumapatay ng mga halimaw na kanyang nadaranan. Sa bawat halimaw na kanyang pinapatay ay isang atake lamang ang kailangan upang mabura ng mabilis ang mga halimaw na kapansin-pansin na matagumpay ang 3 araw na kanyang ginawang pagko-cultivate. Makikita ang mga halimaw na wala ng buhay sa dinaanan ng ating bida. Nang makalayo na si Yun Siang, ay may biglang lumabas na misteryosong matanda na nakatayo sa ibabaw ng patay na fierce beast species. Ang matanda naman ay banayad lamang na pinagmamasdan ng ating bida habang ito ay papalayo. Maya-maya pa ay tila ba masaya ang misteryosong matanda, nang mabatid naman niya ang cultivation level ng ating bida, sinabi niya na malinaw na ito ay isang maliit na tao lamang sa top ng yellow rank. Makalipas naman ang ilang sandali, ipinakita ang Juwo Academy, ito ang paaralan na pinapasukan ng ating bida. Makikita naman ang tumatayong pinuno ng academy na pinagmamasdan sa screen ang mga patay na halimaw na kanina ay pinagpapatay ng ating bida. Habang malalim itong nag-iisip, nagbigay naman ng report si Satsuki ayon dito. Ang pagkubkob ay napanatili sa loob ng 34 na minuto, sa kasalukuyan, sa 2 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock at 11 o'clock, mahigit kalahati ng mga sundalo ang nawala, at kailangan ng karagdagang reinforcement. Matapos na mabigay niya ang report, tinanong ng Dean kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng Jiwo Academy. Sinabi naman ni Satsuki na ito ang mga ulat mula sa pangkat na nagtatanggol sa posisyong 7 at 8 o'clock. Tila may isang taong nasa saklaw ng Jiwo Academy ang nag-ayos ng deceleration formation laban sa halimaw. Bagamat naipit sa mapait na labanan ang dalawang koponan, walang nasawi, at subalit hindi na natapos ang kanyang sasabihin dahil sa nakitang report ni Instructor Go. Nabahagyang nabigla sa kanyang nakikita sa report. Ayon sa report ni Instructor Go, na nasa posisyon ng 3 o'clock, may nag-support daw sa kanilang misteryosong Star Soul General, at ang mga halimaw daw sa 3 o'clock ay nalinis na. Napatanong naman ang acting dean kung sino ba ang misteryosong Star Soul General na ito. Maya-maya pa ay nabigla na naman si Satsuki sa isa pang report. Sinabi niya na nasaksihan din ng team sa 4 at 5 o'clock positions ang misteryosong Star Soul General na nakasakay sa kabayo. Ang larawan ay nasa screen, na makikita nga ng malinaw ang ating bida. Subalit di naman nila makilala kung sino ba ang siyang host nito. Habang pinagmamasdan ng Dean ang larawan, iniisip niya ito ba ang Fangtian painting halberd. Maya-maya pa ay nagulat ito, sinabi niya na ito kaya ay, ang Star Soul General Lu Bu. Nang narinig naman ni Satsuki ang sinabi ng Dean, nagtanong siya na, kilala mo ba ang Star Soul General na ito? Ayon sa aking nalalaman, si Lu Bu, ay sa mga lalaki, libre sa mga kabayo. Ayon sa lihim na impormasyong nakuha mula sa mga lihim na kaharian ng Chando Kingdom. Si Lu Bu ay isang mabangis na general sa kasaysayan ng sinaunang sibilisasyon, nakilala sa kanyang walang kapantay na puwersa. Ang ipinintang halberd ni Fangtian ay ang kanyang iconic na sandata. Ang katawan ay mayroon ding nakakatakot na lakas ng labanan ng 1,000 beses. Maya-maya pa ay tinawag siya ni Satsuki habang nasa malalim na pag-iisip kay Star General Lu Bu. Sinabi ni Satsuki na nakalkulo kung saan ang tilapon nito. Ang destinasyon ng Star Soul General na ito ay sa Jiwo Academy. Matapos nito napatanong naman ang acting dean, Star Soul General Lu Bu, bakit kaya siya ay nagpakita sa ganitong oras, ikaw ba ay isang kaaway o isang kaibigan? Kasunod ang pagpapakita sa labas ng Jiwo Academy, nakasalukuyang kinaroroonan ng ating bida na si Yun Siang. Nasabi niya habang pinagmamasdan ang bahagyang pagkasira lamang ng lugar. Ang 12 posisyon ng pagbuo ng Tiger Wing ay karapat-dapat kay Instructor Obey. Ang bahaging ito ng larangan ng digmaan ay tila walang nasawi. Mukhang gumana ang hanay ng deceleration na inayos ng maaga. Si General O at ang iba ay dapat na makapaghintay ng ilang sandali. Sa kasong ito, samantalahin lang ang kaguluhan at kunin muna ang Soul Jade ni Zuo Si.
Matapos na mabatid niyang maayos na gumana ang kanyang mga formation, inutusan ni Yun Xiang ang Dragon Fire Horse kung saan sila pupunta. Na walang atubiling sumunod ang kabayo, tumakbo ito ng mabilis. Maya-maya pa ay nag-star solution si Yun Xiang sa Flame Dragon Horse kaya naman bigla ay nawala ito. Kasunod ay pagpapakita sa estatwa ni Zui Si, kung saan sa likod nito bumagsak ang ating bida. Habang nasa harapan ng estatwa ni Zui Si, ay tila ba nag-iisip si Yun Xiang kung ano ang dapat gawin. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida sa system na buksan ang coffin. Na di nga nagtagal ay nagkaroon na ng reaction ang Star General sa dibdib nito. May dahan daw ang nasisinagang isang coffin o sa Tagalog ay kabaong. Na siyang pinag-iimbakan ng host. Habang bumubukas makikita ang ating bida sa loob. At nang tuluyan na nga ito ay nagbukas ay agara na din bumaba si Yun Xiang sa coffin. Nang matagumpay si Yun Xiang na makalabas sa Star General, ay agara na din niya inilabas ang Star Master System. Sinabi niya sa system, Star Master System, scan mo ang estatwa ni Zhuo Si para sa akin. Ito ang gate number 9 kung saan dito pinapunta ni Hian si Luhan upang maghanap kung sino man ang maaring makatulong sa kanila. Laban sa mga halimaw. Mabalik naman tayo kay Yun Xiang, na hanggang sa ngayon ay nag-scan pa din ang system sa estatwa ni Zui Si. Nang matagpuan ng system kung nasaan ang Jade, subalit nagulat ang system kay Yun Xiang na ang posisyon ng Zui Si statue Jade ay nakalock. Nasabi sa isip niya na, nasa ulo ba talaga ang Soul Jade? Kung gayon kailangan ko makita ng malapit. Kaya naman tumalon ang ating bida. At ginamit niyang hagdan si Star General Lubu. Kinalaunan nga ay nakarating na ang ating bida sa ulo ng estatwa ni Zui Si. At hindi na nagpatumpik kampot pa sinabi nito sa system na, sistema ng Star Master, sapilitang hagotan ng Zuo Si Soul Jade para sa akin. Dahil sa sapilitang pagkuha ng ating bida sa Soul Jade na nakatago sa ulo ng estatwa ay bumitak na ito. At maya-maya pa ay naglabas na ito ng pressure animoy sisebog dahil sa sapilitang paghugot dito ni Yun Xiang. Ang ating bida naman ay nasisiyahan ng nababatid niya na unti-unti nang naramdaman ang Soul Jade. Di nga nagtagal ay tuluyan na sumabog ang kinalalagyan ng Jade at makikita na ang Zuo Si Soul Jade. Nadahan daw ang lumalapit kay Yun Xiang. Habang ginagawa niya ito ay kasalukuyang nakarating na din si Luhan sa lugar kung asan ang estatwa. Dahil sa nakita ni Luhan na may tao sa ibabaw ng estatwa ay natigilan ito at nagulat sa kanyang nasasaksihan. Natanong niya sa isip na, may tao ba sa rebulto? Anong nangyayari? Bakit biglang nasira ang rebulto ni Zuo Si? Nang nakita ni Luhan ang Jade ay nasa kamay na ni Yun Xiang. Labis siyang nagtaka na sabi nito na, ang nasa kamay ng taong iyon. Maaring ito ay, ang Star Soul General Zui Si Soul Jade. Habang nasa kamay na ng ating bida ang Jade ay napansin niyang may tao sa ibaba ng estatwa ni Zui Si, na nakilala niya din naman ito si Luhan. Kaya naman naalala ni Yun Xiang ang kahangalang kanyang pinaggagawa. Sa dati niyang buhay, ito, si Luhan, na makikitang tumalon ng napakataas. Na nasiyahan dahil sa tagumpay niyang natalan ang mataas na gusali. Sa kanyang binagsakan ay di inaasahan may isang lalaki na nagtatago sa damo, walang iba kundi ang ating bida na si Yun Xiang. Naagaran din naman napansin si Luhan ang ating bida. Kaya naman nagtaka ito bakit may tao sa damo. Nasabi naman ni Yun Xiang sa kanyang isip na sa huling buhay ko, akala ko ngayon lang ako nakatagpo sa kanya na nagkamali ng pumasok sa looban ng locker room ng mga babae. Habang makikita ang mga dalaga sa bukas na bintana ng gusali. Itong si Luhan naman ay kasalukuyang pa din naguguluhan sa kung ano ba ang ginagawa ng taong kanyang nakikita. Ang ating bida naman ay labis na nag-aalala dahil sa ingay ng pagbagsak ni Luhan sa lugar kung saan siya nagtatago. Maya-maya pa dahil di pa naman nakikita ni Luhan ang mga dalaga na nagbibihis ay sinigawan niya ang ating bida, "Hoy ikaw, sino ka? Bakit ka nagtatago sa damo?" Itong ating bida naman ay sinabihan si Luhan ng Shu, habang itinuro ang daliri nito kung asan ang mga dalagang kanyang sinisilipan, "Pwede ba babaan mo ang boses mo my friend baka mahuli tayo sa ingay mo?" Dahil nga sa ingay nitong si Luhan, ay ayan na nga nakita na sila. Ng mga dalagang kanyang silisilipan. Makikita naman na namula na ang mukha nitong si Hian sa galit, nang nakilala niya ang batikang mangbubuso na si Yun Xiang, sinabi ni Hian na Song Yun Xiang. "Bastos ka na naman.
Sa pagkakataong ito, maglakas loob kang magdala ng isang tao para sumilip. Dahil sa nahuli na sila, ay nagsusumikap takasan ng mga babae na galit dahil sa dalas itong ginagawa sa kanila ng ating bida. At syempre pati si Luhan nakitakbo na din dahil sa inaakala ng mga dalaga na tropa siya ni Master Song Yun Siang. Habang tumatakbo sumigaw si Hian na tumigil ka. Mabahong bastard, dapat kitang itali at ibigay sa din ngayon. Ang nadamay lamang naman na si Luhan, ay sinabing hoy. Inosente ako, hindi ko kilala ang taong ito. Habang ang ating bida naman ay labis na natutuwa pa sa pagpapahabyel sa mga galit na dalaga. Sambit pa niya ng mga idiot, hulihin niyo muna ako. Dahil sa pang-aasar pa ng ating bida sinabi ni Hian na. Huwag hayaang makatakas, hulihin ang dalawang bastos na iyan. Ang mga sumunod. Ang pagpapakita sa opisina ng acting dean, na nasa itaas ng gusaling ito. May tumawag sa pangalang Luhan, sinabi nito na Luhan ikaw ay mapupunta sa class 10th tulad ni Song Yun Siang. Habang makikita ang kaunos-lunos na sinapit ng dalawa sa mga dalagang kanilang sinilipan, nakapansin-pansin na talagang nakaranas ng matinding parusa dahil sa dami ng kanilang tinamong bukol habang sa gilid naman makikita si Hian na naiinis pa din hanggang sa kasalukuyan. Sa dati kong buhay ang rebulto na ito ay labis na hinahangaan ng unggoy na ito. Subalit ako, ito ang estatwa ni Zuo Si. Ito ay isang walang kwentang piraso ng basura, dahil sa hindi ko pabatid kung ano ang natatanging lihim ng rebulto. Ito naman ang naganap noong makarating kami sa Marshall Institute. Sinabi ni Instructor Obe na, ayaw ko makinig ng walang kwentang kalokohan. Song Yun Siang, halika at labanan ang batang ito. Dahil sa panahong iyon ay wala pa si Luyan na natatanggap na soul charms. Sinabi niya kay Hian na, Hian, ipahiram mo ang iyong soul charms kay Luyan. Kaya naman kami ang naglaban sa mga panahong iyon. Habang kami ay naglalaban ang yabang ng unggoy, sinabi niya na Senior Song para sa kapakanan ng pagbabahagi ng parusa ngayon, mangyaring maging banayad. Ngunit dahil sa napurnada ang paninilip ni Yun Siang ay sinabihan niya si Luyan ng, idiot ka talaga, ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nahuli, hayaan mo akong isisi sayo ang lahat. Subalit bandang huli wala ako nagawa sa aming laban. Ang resulta ay natalo ako, ng unggoy na si Luyan. Ngunit ngayon, sa loob ng 3 araw inakala nila na ako ay nawawala. Dahil sa di ko pagpasok sa academy. Dahil binago ko ang mangyayari, tumuon ako sa pagpapalakas kisa sa manilip sa locker room ng mga babae. Ito ang unang araw na kami ay maghaharap. Dahil sa winasak ni Yun Siang ang rebulto ni Zuo Si, laking gulat ni Luyan, sinabi niya na, hoy, ikaw. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa Zuo Si statue? Na nagpakilala naman ang ating bida. Ako si Song Yun Siang, nagbalik na ako. Nasabi naman ni Yun Siang sa isip na, dito. Muli tayong nagkita sa buhay na ito. Hindi ba't ang unang linya na sinabi ng lalaking ito ay katulad ng sa nakaraang buhay ko? Si Luyan naman makikitang nag-iisip ayon dito. Sandali nga lang. Song Yun Siang. Parang narinig ko ang pangalang ito kung saan. Makaraan ang ilang sandaling pag-iisip. Oh, tama, naalala ko na. Ikaw ang 3 minuto na usap-usapan dito sa academy, ikaw ang lalaking nawawala sa loob ng 3 araw, ang young master na si Song Yun Siang. Matapos naman niyang magsalita ay biglang nawala si Yun Siang na ngayon lamang ay nasa ibabaw ng rebulto ni Zui Si. Makikitang nag-teleport pala ang ating bida sa likod ni Luyan. Maya-maya pa bahagya naman nararamdaman ni Luyan na tila ba may nilalang sa likod niya. Subalit bago pa man niya malaman kung sino ang nasa likod ay binetukan na ni Yun Siang si Luyan. Na makikitang mabilis na nawala ng kamalayan itong si Luyan. Matapos naman na gawin iyon ng ating bida, sinabi niya na pasensya na Luyan. Ayon sa alaala ng nakaraan kong buhay, nawala si Luyan sa labanan sa academy. Pagkatapos noon, siya ay naging test body number 0 ng Milun Country Artificial Host Program. Lumitaw sa larangan ng digmaan ng pagsalakay ng Chando bilang Masked Man 0. Bagamat kalaunan ay nailigtas siya ng mga taong iyon. At naging isa sa kanila. Sa wakas ay namatay bilang isang bayani. Habang pinagmamasdan ni Yun Siang ang walang malay na si Luyan, ay may bigla na naman naalala ang ating bida. Ayon sa mga naunang hinuha, kung talagang kinuha ng mga tao ni Milun ang Soul Jade sa rebulto ni Zuo Si, baka ang pagkawala ni Luyan ay kinidnap ng mga tao ni Milun.
In that way, ang mass-produced Star Soul General, Blackhorn, na kinokontrol ng Maskman No. 0, may kaunting pagkakatulad ba sa estatwa ng Zeus? Kaya, inaalis ko ba ang pagkakataon ni Luyan? Wala nang taong nakamaskara na si Zero sa timeline na ito. Bagamat nawalan siya ng pagkakataong maging bayani, hindi siya nakaramdam ng sakit na mabihag ng Mylan Kingdom para sa mga eksperimento sa pagpapalakas. Luyan, mula ngayon, maaari ka na lamang maging isang normal na estudyante. Bagamat matagumpay na nakuha ni Yun Xiang ang Zuisi Soul Jade, subalit di naman niya alam ang gagawin sa Jade na hawak niya. Dahil sa di niya alam kung ano ba ang dapat gawin sa Jade, sinabi niya sa system na Star Master System, maaari mo bang suriin ang Jade na ito para kopyahin ang data ni Zuosi, ang Star Soul General? At nang masuri ng Star Master System ang Jade, ayon dito hindi sapat na mga pahintulot, na bigo ang pagkopya. Hindi maaaring kopyahin ang hostless Soul Jade. Maaari mo muna itong ilagay sa espasyo ng system upang makahanap ng angkop na host para dito at pagkatapos ay kopyahin ito. Dahil sa sinabi ng Star Master System ay wala nang nagawa si Yun Xiang kundi itago muna ang Jade pansamantala. Subalit mababakas sa pagmumukha ng ating bida na tila ba ay nadismaya sa kanyang kabiguan makopya, ang Star Soul General Zuisi. Ang Zuisi Soul Jade ay nasa aking mga kamay na, oras na upang mailigtas ang instructor at mga mag-aaral na ngayon ay kasalukuyang nakikipaglaban. Sa aking orihinal na plano, hindi ko inaasahan na makuha ko si Star General Lubo bago ang Beast Tide. Paalis na sana ang ating bida, subalit nang nakita niya ang manipulated Lubo, nasabi niya na kung gagamitin ko ito sa harap nila, masyadong kapansin-pansin ito sa kanila. Hindi ito akma sa pagkakakilala nila sa dating Song Yun Xiang na elegant, easygoing, humble at low-key style. Sa susunod nating video ay hindi nga gagamitin ni Yun Xiang ang Star Soul General Lubu, na nagmula sa sinaunang tao, gagamit na lamang ang ating bida, ng pangkaraniwang Star General o isang mass-produced Star Soul General, at matutunghayan din natin kung paano matutulungan ni Yun Xiang sila Instructor Obey at Hiyan.